G, may nagtatanong sa akin kung ano daw ba ang kahinaan o tipo ng lalaki na type ng mga babaeng relihiyosa. Well, actually, relihiyosa man yan o hindi, sa totoo lang, ang female nature ay applicable pa rin sa kanila. Okay? Walang lusot kahit na sabihin nating pa-demure pa yan o virgin pa yan o relihiyosa man yan o hindi. Okay? Ang female nature ay applicable para sa lahat. Hindi yan magbabago. Okay? Pero of course, dahil ito ay isang relihiyosa, meron pa rin mga bagay na kahit paano ay sabihin nating preference ito na hinahanap sa isang lalaki. Dahil of course, magkakaiba ng mga ano yan, mga taste yan. Dahil iba yung mga lifestyle na mayroon sila, lalo na personality na mayroon sila. So of course, may mga ibang lalaki o babae na ang hinahanap o reliyosang babae na ang hinahanap ay yung mga lalaki na nasa preference nila. Okay, at ito yung pag-uusapan actually natin ngayon, okay? At yung ibibigay ko sa inyo actually apat na klase. O kung maisip ko man dagdagan pa, bahala na kung ilan. Pero sa ngayon, apat pa lang ang ibibigay ko sa inyo. Okay, at ang pinakauna na sabihin nating type o sabihin natin gusto ng mga babaeng relihiyosa ay walang iba kundi yung mga lalaki na kabaligtaran ng mga churchmate niya. Okay, yung mga sabihin natin hindi ganun ka-religious, hindi ganun palasimba, pero may hustle, gwapo, nag-aayos ng sarili. Okay, ang focus ay yung sarili niya, yung self-improvement niya, yung grind niya, yung purpose niya. Okay, yung mga yung mga masculine na lalaki, yung mga ganyan, yung mga mga bad boy, 'di ba? Yung mga alpha. Yan ang mga isa sa mga type nila. O yung tapos kabaligtaran ng mga churchmate nila. O yung mga lalaki sa simbahan nila o mga lalaki sa religion nila. Okay, dahil nabuburingan siya sa mga 'yon. Kasi nga puro ganun yung mga nakapalibot sa kanya. So, dahil merong sabihin nating abundance ng supply noon, bumababa yung value ng ganong klaseng lalaki sa mata niya. Kaya ang hinahanap niya madalas ay yung may scarcity ng supply o hindi niya palaging nakakasalamuha. At ito yung mga sabihin nating hindi ganong karelihiyosong tao. Okay, yung mga sabihin nating hindi palasimba, yung mga matitigas ang ulo, okay, yung mga kadalasan sabihin nating mga siga-siga sa sa kalye, okay, yung kabaligtaran, okay, yung mga bad boy na yan, okay, yung mga exciting, yung mga magagaling sa babae, yan yung mga gusto ng mga yan. Pero isa lang yan, okay, isa gusto niya. Kasi yung pangalawang gusto niya, actually, yun naman yung medyo kabaligtaran ng konti nung number 1. Kasi gusto rin niya naman yung mga relihiyoso, pero ang gusto niya, relihiyosong agresibo. Relihiyosong astig, o sabihin natin relihiyosong sabihin nating exciting. Okay, hindi yung basta religyoso na katulad ng mga ka-churchmate niya. Okay, kumbaga religyoso siya, nagsisimba siya, disente yung imahe niya, okay? Tapos gusto siya ng community nila, pero kapag silang dalawa lang ang magkasama, nag-iiba siya. Okay, nagiging wild siya, nagiging exciting siya. Imbis na dinadala niya sa sa restaurant, ang date nila ay sa club. Okay, imbis na magde-date lang sila sa isang park, ang trip nitong lalaki na ito ay pumunta sa beach, okay, o kaya mag-trekking, okay, exciting, di ba? Bad boy yung mga trip, may may attitude, okay, kahit na religious siya, okay? Tapos yung pangatlo actually na gusto ng babae na lalaki na o sabihin natin tipo ng lalaki na type niya, okay, ay walang iba kundi yung mga sabihin nating katulad ng mga description ng lalaki o tipo ng lalaki na tinuturing na dakila o celebrated sa religion nila. Okay? Kung ano mang religion yan. Okay? Like for example, sa sa sabihin nating Katoliko. Okay? Shoutout sa mga Catholic dyan. Okay? Pero ito yung example natin. So sabihin nating yung sa Bible, 'di ba, si King Solomon, kung paano describe si King Solomon doon, kung magiging ganun yung personality mo
then matataypang ka niya kasi nga relihiyosa siya. So makakilala siya ng isang lalaki na katulad ng celebrated o lalaki na tinuturing na great o dakila sa religion niya, then of course matitipuhan niya yun. Dahil of course simula bata siya, itong ganong klaseng lalaki ang nakakasalamuha o sabihin nating tumatakbo sa utak niya, lalo na kung nagbabasa siya ng Biblia, di ba? Hangang-hanga siya sa ganung klaseng lalaki. So kung para kang si King Solomon, di ba? Type na type ka niya, o kaya para kang si Samson, hindi ka nga lang yung simp, di ba? Kumbaga, hindi ka utu-uto katulad ni Samson, pero kasing lakas ka niya, di ba? Kasing gwapo, kasing masculine ka niya, di ba? So matitipuhan ka niya. Okay, kung ganun yung magiging personality mo. Actually, sa totoo lang, hindi pala 4 yung maibibigay ko sa inyo ngayon. 3 lang pala muna sa ngayon. Okay? Dahil yung isa na gusto kong ibigay sa inyo, o yung iba na gusto ko ituro sa inyo, sa susunod na video ko na lang ituturo. Pero ito muna yung 3 na gusto kong malaman ninyo na tipo o kahinaan ng isang babae na na relihiyosa. Okay, tandaan nyo, kahit relihiyosa pa yan o hindi, lahat ng babae ay malalandi. Okay, lahat ng babae ay may kilite o may hinahanap na di ba? Rhyme lahat, di ba? So, malandi, kilite, di ba? So, shoutout sa mga GNL dyan, mga G, kumusta na kayo? Naging busy lang talaga ako, may mga inasikaso kasi meron tayong mga commitment na kailangan natin asikasuhin. Okay, dahil marami akong negosyo, hindi lang naman itong vlogging na ito. And may mga tao na of course kailangan din nating unahin sa ngayon. Pero yun nga, gaya ng sabi ko, ito muna i-share ko na video sa inyo ngayon dahil may nagtanong lang sa akin tungkol dito. Gusto niya malaman kung paano siguro didiskartehan yung relihiyosang babae kasi alam nyo, madalas iniisip kasi ng mga kalalakihan pagka religious yung babae, mahirap diskartehan kasi syempre relihiyosa, di ba? Pero maniwala kayo sa akin, ang babae ay babae kahit na ano pang religion yan, kahit na ano pang lifestyle mayroon yan, okay? Kahit na ano pang paniniwala mayroon yan, ang babae ay babae. Pero of course magkakaiba sila ng preference, okay? Kaya nga dapat alamin mo ano yung mga gusto ng mga yan. Pero of course kadalasan magkakapareho lang din naman. Okay, kung mapapansin nyo nga, sinabi kong 3 kanina, halos pareho lang din ng iba. Pero at least alam mo kung ano yung exactos. Kung may didiskarte ang ganyang klaseng babae, then yun yung bagay na dapat sundin mo. Mag-ayos kayo, di ba? Pumorma kayo. Dapat mukha kang exciting. Tapos sabihin natin ayusin mo yung personality mo. Dapat marunong ka magsalita. Dapat kaya mo siyang sabihin natin mas stimulate yung brain niya. O kaya dapat nagagawang ma-engage yung emotions niya. Hindi turo ko sa inyo. Diba? Dapat alam mo yung gagawin. Okay? Tapos sabihin natin, yung mga pampamasculine sa itsura mo, sa image mo. Diba? The way you talk, the way you walk, the way you move, the way you do things, the way you make your decision. Diba? The way you react, the way you lead. Diba? So, yun yung mga bagay na dapat na matutunan mo. Okay? Pero sa ngayon, yun yung 3 signs na dapat na 3 uri ng babae o lalaki na tipo ng babaeng relihiyosa. Okay, medyo pa tayo sa vlogging kasi matagal-tagal tayo hindi nag-vlog dahil nga meron ako nilakad sa Thailand na negosyo natin na kailangan nating ayusin dahil of course, gaya ng sabi ko kanina, marami akong mga commitment na inuuna, hindi lang naman itong vlogging, pero importante sa akin. Ito importante sa akin na kinakausap ko kayo, 'di ba? Kukunti na nga lang matatalino sa mundo di ba? Puro mga mangmang na nga yung karamihan ng mga kalalakihan, di ba? Tapos hindi ko pa gagawin yung vlogging itong coaching na ito. Okay, kumbaga masaya ako dito na kayo yung kausap ko. Napakarami kong nakakausap sa labas na walang utak, mga G, maniwala kayo sa akin. Kaya yung itong ginagawa ko, itong bagay na ito, isang malaking sa akin to, isang malaking karangalan na makausap ko kayo. Okay, doon sa mga tao na hindi ko nakakausap o mga tao na hindi nakikinig sa akin, lang pakialam sa mga yan. Okay, hindi ko sabihin nating hindi ko na issue yan, hindi ko na shit yan, mga bagay na ganyan. Okay, wala na akong pakialam dyan. Mas may pakialam ako sa inyo dahil matatalino kayo. Okay, so yeah, anyway, so bago pa humaba itong video na ito, again, yung 3 uri ng lalaki na sabihin nating matitipuhan ni religious girl. Okay, religious girl na
iniisip nila mahirap makuha kasi relihiyosa. Again, ang babae ay babae. Okay? Walang pinagkaiba yan sa iba. Yun nga lang, may mga preference sila. Lalo na kung yung religion nila, na sabihin natin, yung religion nila ay, kumbaga, may batas sila dun. O meron silang paniniwala na kapag hindi ka nagpakasal, o kaya nagpagalaw ka sa isang lalaki na hindi mo asawa, pwede kang matiwalag. Di ba? May mga ganyan. So, kung may mga ganyan, syempre, dapat alam mo na yun. Paksayin yung oras mo dun, di ba? At mo pa guguluhin yung ganong klaseng babae. Alam mo nang may ganong klaseng law sila. Pero kung papayag siya na mag-good time kayo, nasa sa kanya na yun, di ba? Nasa sa kanya na yun. Bakit hindi? Gusto niya, di ba? Pero religion yan. Hindi ko naman religion yun eh. Nasa sa kanya na yun. Gusto niya eh. Di ba? Gusto niya makatikim ng ng Toblerone sa di ba? Gusto niyang di ba? Masundotski, di ba? So why not, di ba? Nasa kanya na yun. Pero yung sabi nating tatrabahuhin mo yung ganong klaseng babae, yung ganon yung religion nila, wag na, kasi na oras yun. Kasi baka sumablay ka lang din. O kaya sabihin nating hindi lang maging maganda yung resulta dahil nga ganon yung religion niya. Mapahamak pa yung babae. Dahil syempre, alam niyo ang babae, di ba? Utu-utu yung mga yan. So kung mauto mo yan, tapos gumawa ng hindi tama yan sa religion niya dahil binigay niya yung bagay na dapat ibigay niya sa'yo, di ba? Then baka mamaya matiwalag yan dahil lang sa pagpapakain mo ng Toblerone, di ba? So, hayaan mo na lang siya. Marami namang babae dyan. Okay? Pero, nasa iyo pa rin yan. Ako naman, sumasagot lang ng tanong at nag-a-advise lang sa mga matatalinong tao out there. Okay? So, again, mga G, alam ko na madalas nag-uusap tayo sa mga babae. Pero again, tuwing end ng video, like ko ito sinasabi sa inyo, yung mga babae na yan, napakarami yan. Okay? May time tayo para dyan, pero again, ang focus natin is grind and purpose, self-improvement, okay, at yung pag-abot natin sa tunay nating potensyal. Walang ibang magbabago doon, okay? Laging self-improvement at pag-aayos ng sarili ang dapat inuuna natin, okay? Tapos of course, isa sa pinaka-importante ay paggawa ng pera, okay? Yan yung mga bagay na dapat na pinaprioritize ninyo. Okay, pero itong chicks, pag may time, di ito yung gawin mo. Tapos gusto mong diskartehan yung chicks na may religyosa, di gawin mo, bahala ka na. So, yan. Diskarte mo naman, sumasagot lang ako. Di ba? Siguro mo, nasa tamang edad ka na, di ba? Para malaman mo kung anong tama at mali. So, sinasagot lang kita. So, yeah. Ano mo, gusto mong diskartehan. Basta alam mo kung ano yung mga traits at yung personality na, na gusto ng babae na religyosa. Kasi, hindi porke female nature o sabihin nating, pareho rin siya ng ibang babae, ibig sabihin isa na preference nila. Okay, so yan yung tatlong preference ng mga babae na religyosa sa ngayon na maituturo ko sa inyo. Pero again, mag-ingat kayo. Okay, wag yung puro sundot lang ng sundot ng kung ano-ano. Okay? Mag-ingat kayo dahil napakaraming pwede mangyari. Baka mapahama kayo o kaya baka kung ano pa mangyari sa nyo, sa batuta ninyo, baka malagyan ng ng nanayan, di ba? So, ingatan nyo yung sarili ninyo. Again, Safe X is the best X. Enjoy, stay 8!